Naranasan mo na bang tumira sa bahay na gawa sa kawayan at nipa? Ito ay isa sa mga hindi ko malilimutang karanasan na nangyari sa aking buhay na hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin akong binabagabak at hindi lubos maunawaan ang pangyayaring iyon. Ang bahay na tinitiran ko noon ay gawa lamang sa kawayan at nipa dahilan upang madali itong magiba. Simple at payak lang ang aming pamumuhay noon. Kasama ko ang aking asawa na buntis at ang panganay kong anak. Subalit dahil nga sa hirap ng buhay ay kailangan kong kumayod ng mabuti upang maipatustos ako para sa aking lumalaking pamilya, kaya inaabutan ako ng gabi tuwing pag-uwi. Dapit hapon na noon nang pauwi ako sa aking trabaho dahil sa kaagad kong natapos ang aking mga gawain na bigla ko makasalubong ang isang hindi pangkaraniwang ibon na may laking aabot katulad sa isang tao. Binaliwala ko na lamang ang ibon at nagpatuloy ako sa paglalakad. Akala ko ay isa lamang itong wild bird. Ngunit laking gulat ko sa aking pagdating, binalita kaagad na aking panganay na anak. Sinabi niya na mayroon daw malaking ibon na dumapo sa aming tahanan at muntik nang masira ang aming bahay dahil sa laki nito. Kaya biglang pumasok sa aking isipan ang nakasalubok kong dambuhalang ibon kanina. Kinaumagahan ay hindi muna ako pumasok sa aking trabaho at binantayan ko na lamang ang aking pamilya. Baka sakaling bumalik ang dambuhalang ibon at muling umatake ito nang wala ako. Baka hindi lang sira ng aming tahanan ang aking madatnan. Makalipas ng ilang oras, sumapit ang dilim at saktong 12:00 ng gabi ay biglang umatake ulit ang dambuhalang ibon. Kaagad ako kumuha ng sandata na may buntot ng pagi na ibinigay sa akin ng aking ama bago siya mamatay. Sinabi niya na ito ay panlaban sa mga masasamang elemento. Inambangan ko ang ibon at humanap ng tamang tiyempo bago ko ito hampasin ng buntot pagi. Kaagad umusok ang katawan ng ibon sa parteng saan ko ito tinamaan at lumipad papalayo. Pagsapit ng umaga, nagulat ako nang makita ang aking katrabaho na mayroong mga pasa sa kanyang katawan. Kaagad ko siyang tinanong kung anong nangyari sa kanya. Ngunit napansin kong may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata at sumagot siya na naaksidente daw siya kagabi, dala ang kanyang motor at nahulog sa kanal kaya siya nagkapasa-pasa. Pero sa aking kutob ay baka siya nga ang dambuhalang ibon na umatake sa aking pamilya kagabi. Nagkataon nga lamang ba ang mga nangyari?